Ang lahat ng tao ay may ekspresyon ng pagkabigla dahil sa mga pangyayaring naganap sa kanilang harapan. Sino ang mag-akala na ang kanilang Eastern Military Region ay nagtatago pala ng isang napakalakas na dalubhasa? Marahil ang pag-aalala tungkol sa panginibabaw ni Dong Zhengyi sa Eastern Military Region ay mawawala dahil sa balitang ito. May isang nasasabik na nagsabi, lahat ng makakaalam ng balitang ito ay tiyak na magkakaroon ng sigla. Sa sandaling ito, hindi na nila naramdaman na ang isang naputol na tainga ay isang kahihiyan. Sa halip, mas lalo silang humanga kay Lu Sheng, ang kanilang kapitan. Ang kalbong lalaki ay saka lamang naalala ang tungkol kay Ji Jin. Hawak ang isang tainga, itinuro niya ang pader na bato, bilisan nyo, tingnan nyo kung patay na si Ji Jin. Kasama ang ilang miyembro ng maliit na pangkat, maingat silang lumapit sa malaking hukay sa pader na bato. Doon ay maalikabok at puno ng durog na bato. Sa loob ng madilim na hukay, wala silang makita kundi ang matapang na amoy ng sariwang dugo. Dahan-dahan silang lumapit. Ang isang tama ni Lu Sheng kanina ay malakas na nagpabaon kay Ji Jin sa pader na bato ng halos 1 metro. Ang lakas na ito ay hindi na mailalarawan gamit ang salitang nakakatakot. Mas lalong natakot ang mga tao sa kanilang puso. Pinigilan ang pagkabigla sa isip, dahan-dahan silang pumasok. Nakita nila ang isang taong tuwid na nakabaon sa loob ng bato. Si Ji Jin, na walang kapantay sa lakas, ay ngayon parang isang mural na nakadikit sa pader. Sa dibdib ni Ji Jin ay may isang nakakakilabot na butas na duguan. Ang lalaking maililang buhok ay umupo para suriin, may komplikadong ekspresyon, nagtimpi ang isang iyon. Lumihis ng ilang pulgada ang tama, hindi tumagos sa puso. Walang panganib. Sa sandaling ito, tulala ang mukha ni Ji Jin, walang laman ang kanyang mga mata, litong-lito. May bakas pa rin ang panginginig at hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mukha. Buhay pa siya, ngunit parang patay na. Wasak ang katawan, ang kanyang hininga ay parang kandilang malapit ng maubos. Pinilit niyang bigkasin ang bawat salita ng mahina, Ako'y hindi pa patay. Sa kanyang isipan, ang mga imahe ng nakakayanig na lakas ni Lu Sheng at Dong Zhengyi ay paulit-ulit na parang walang katapusang bangungot. Nagtanong siya sa sarili, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Paano sila naging ganito kalakas? Sa kanyang kakayahan, tanging buntong hininga na lamang sa kawalan ng pag-asa ang magagawa niya. Samantala, ang binatang si Lu Sheng ay naglalakad dala ang prasko ng likido mula sa halimaw, nakapamulsa ang 2 kamay, mukhang astig. Talagang pusong mamon pa rin. Hindi kayang maging tulad ni Guxuan na pumapatay na parang nagpuputol lang ng damo. Bigla, may naramdaman na naman ang binata na kakaiba at bigla siyang napatigil. Isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Lumuhod ang binata, isang kamay sa dibdib, nararamdaman ang senyales ng panganib na papalakas ng papalakas. Hindi na maaaring ipagpaliban pa. Nag-isip si Lu Sheng ngunit hindi niya maintindihan kung sino talaga ang nasa panganib. Hindi kaya Kasabay nito, si Lin Wanwan ay humihinal na tumakbo papunta kay Dong Zhengyi, ginamit ang buong lakas para hilahin ang kamay nito. Kuya Dong, hindi na tayo maaaring magpatuloy pababa, masyadong mapanganib. Buong lakas niyang sinubukang pigilan si Dong Zhengyi. Si Dong Zhengyi, na may pulang-pulang mga mata, ay parang naging ibang tao. Winaksi niya ang kamay ni Lin Wanwan na nagpatulala sa kanya sa kinatatayuan dahil sa pagkabigla. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Dong Zhengyi ay naging malabo, ang ekspresyon ay blanko, na parang sinasapian, alam lamang na. Maglakad ng diretsyo. Wanwan, tumabi ka. Ang malinaw ngunit malamig na boses ni Dong Qingsui ay umalinggaw sa likuran ni Lin Wanwan. Ang dalagang si Dong Qingsui ay ginagamit ang kanyang lakas ng isip, nagpapalabas ng 10 hexagonal na pana. Mabilis na tumagilid si Lin Wanwan para umiwas. Si Dong Qingsui ay nakatayo sa likuran ni Dong Zhengyi, kumukurap ang magagandang mata, mahigit 10 hexagonal na pana ang agad na mabilis na tumama papunta kay Dong Zhengyi, gumagawa ng sunod-sunod na nakakabinging sipol. Ang matutulis na hexagonal na pana ay patuloy na sumusugod patungo kay Dong Zhengyi, at sa isang iglap lamang ay nakarating na sa kanya. King! 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 Ang liwanag ng talim ay parang talon. Lahat ng hexagonal na panang papalapit ay tumama sa isang patong ng harang mula sa katawan ni Dong Zhengyi. Ito ang hindi nakikitang puwersang harang na nilikha ng bahagyang paggalaw ng katawan ni Dong Zhengyi.
Ang mga hexagonal na panang pinakawalan ni Dong Qingsu ay huminto 1 sentimetro mula sa katawan ni Dong Shengyi, nahihirapang umabante kahit kaunti. Lumingon si Dong Shengyi. Ang kanyang gwapong mukha ngayon ay ganap na nangiwi sa matinding galit. Ang mga mata niyang namumula sa dugo ay parang sasabog, lumilikha ng isang malademonyong anyo na nakakatakot. Tinitigan niya si Dong Qingsu ng mariin, ang kanyang boses ay sinlamig ng yelo mula sa impyerno. Dong Qingsu, gusto mo ba talagang mamatay? Alam mo ba kung sino ang iyong kinakaharap? Si Dong Qingsu ay walang bahid ng takot. Lumapit siya sa harap, tinitigan ng diretsyo si Dong Shengyi sa mata, at mahinahong sinabi, Dong Shengyi, dapat na tayong bumalik. Natapos nang makolekta ang mga spesimen ni Wanwan. Samantala, ang dalagang si Lin Wanwan ay pinagpapawisan ng malamig. Nakaramdam siya ng takot at nagmamadaling tumango-tango, nagsalita, Lilinen, nga, Kuya Dong, talagang dapat na tayong umalis. Talagang ayaw ko nang magpatuloy dito. Si Dong Shengyi, na may malademonyong mukha at mga matang namumula sa dugo, ay tahimik na nakatayo, nag-iisip sandali. Pagkatapos, ang kanyang mukhang sinlamig ng yelo ay tila bahagyang lumuwag, ngunit mabilis ding tumalikod, umiling, at sinabing, mauna na kayong bumalik. Agad siyang naglakad patungo sa malalim na hukay ng lupa, kung saan umiikot ang itim na hamog. Gusto kong pumasok at tingnan ang pinakaloob-loobang lugar. Nararamdaman ko na may kung anong tumatawag sa akin doon. Marahil naroon ang sukdulan ng sining pandigma na matagal ko nang pinaghihirapang hanapin. Sa mga mata ni Dong Shengyi ay may matinding kislap, ang kanyang ekspresyon ay naging panatiko rin. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang ngipin, nagsalita ng ilang kakaibang pangungusap, ang sukdulang larangan ng sining pandigma. Ngumisi si Dong Shengyi ng kakaiba at tumitig ng malalim sa loob ng hukay. Malamig na itinuro ni Dong Qingsu ang daliri at sumigaw, pinuputol ang mga salita, at pangarap ni Dong Shengyi, huwag ka nang mangarap, Dong Shengyi. Kahit na mayroon talagang sukdulang larangan ng sining pandigma, hindi ito matatagpuan sa kailaliman ng hukay. Nabibighani ka. Iwinagayway ni Dong Shengyi ang kamay, nagpapakitang walang siyang pakialam sa mga sinabi ni Dong Qingsu. Tamad siyang magpaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling namumula sa dugo. Bigla siyang ngumisi ng kakaiba. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong na parang kinakausap ang sarili, mayroon tiyak na mayroon. Bahagyang gumalaw ang dalawang paa ni Dong Shengyi, nagpatuloy muli sa paglakad pasulong. Dong Shengyi! Dong Shengyi! Dalawang beses na sumigaw si Dong Qingsu. Hindi pa rin siya pinansin ni Dong Shengyi. Tinitigan siya ni Dong Qingsu ng mariin, pagkatapos ay walang magawang umiling, sinabi, sinasapian na siya. Sa sandaling ito, si Lin Wanwan ay labis ding nag-aalala. Sa paligid niya ay puro kadiliman. Medyo nalilito siya, hindi mapakali, kinakabahan. Kuya Dong! Kuya Dong! Qingsu! Ano na ang gagawin natin ngayon? Pinalipit ni Lin Wanwan ang kanyang mga kamay habang sumisigaw sa kawalan ng magawa. Hindi ba tayo pwedeng bumalik para tumawag ng mga tao? Huminga ng malalim si Dong Qingsu. Ang mga mata ay determinadong nakatingin sa papalayong likod ni Dong Shengyi, naggangalit ang mga ngipin at nagsalita, maghintay ka dyan, pupuntahan ko siya para gisingin. Kumislap sa mga mata ni Dong Qingsu ang matinding determinasyon, kailangan siyang maibalik. Pagkasabi nito, ang mga hexagonal na pana sa lupa ay muling lumipad. Sila, kasama ang anyo ni Dong Qingsu, ay mabilis na sumugod patungo kay Dong Shengyi. Nang makita ito ni Lin Wanwan, nagliwanag ang kanyang mga mata at mabilis ding sumugod, Ate Qingsu. Tutulungan kita. Si Dong Shengyi ay nasa rurok ng Grandmaster. Kapag ginamit niya ang kanyang Grandmaster Force Field, kahit ang malalakas na sniper rifle ay hindi makakatagos. Si Dong Qingsu ay isa lamang level 6 martial artist at level 3 spirit reader. Ang kanyang mga atake, mahirap na makanti kahit ang laylayan ng damit ni Dong Shengyi. Malinaw na naiintindihan din ito ni Dong Qingsu. Kumurap ang kanyang magagandang mata. Ginamit niya ang kanyang lakas ng isip, agad na sinimulang kontrolin ang mga hexagonal na pana para tumusok sa mga pader na bato sa magkabilang gilid, nagpatumba ng malalaking tipak ng bato na gumulong sa daanan ni Dong Shengyi. Boom! 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 Maraming malalaking tipak ng bato ang nahulog at nagpatong-patong. Ang daan pababa sa susunod na antas ng hukay ay unti-unting naharangan. Huminto rin ang mga hakbang ni Dong Shengyi.
Nang makita ni Lin Wanwan ang eksenang ito, alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Sumugod siya sa harap ni Dong Shengyi at idinipa ang mga kamay para harangan siya. Kuya Dong, kung hindi ka pa babalik, uwi ako at magsusumbong sa nanay ko. Hahayaan kong malaman niya para maparusahan ka niya. Ginamit niya ang kanyang ina para takutin siya, ngunit hindi ito nagtagal. Biglang natigilan si Lin Wanwan dahil sa tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Si Dong Shengyi ay huminga nang malalim. Ang kanyang kanang binti ay biglang naging anino, nagpakawala ng isang sipa na kasing lakas ng kulob. Ang mga batong nakaharang sa daan sa harap niya ay nadurog sa libu-libong piraso, nagsiliparan sa hangin. Ang marahas na enerhiya mula sa sipa ay nagpayanig sa lupa. Ang kanyang anyo ay hindi nagbago habang nagpatuloy siyang matatag na naglakad pasulong. Itinaas ni Dong Shengyi ang isang daliri at tumawa ng malakas, bahala na. Kahit ano pa, ang landas ni Lin Zhenyu ay para lamang sa kanya, hindi ito makakatulong sa akin. Ang aking landas ay nasa harapan. Narinig ni Lin Wanwan ang sinabi ni Dong Shengyi, agad siyang lumingon kay Dong Qingsu at bumulong, tapos na, tapos na. Si Kuya Dong, nakaraniwang gumagalang kay nanay na parang gumagalang sa Diyos, ngayon ay nakapagsabi ng ganitong mga salita. Talagang sinapian na siya. Hindi, talagang nababaliw na siya. Itinuro niya ang daliri at walang magawang nagtanong kay Dong Qingsu, talaga bang mapapanood na lang natin siyang magpatuloy? Tumingin si Lin Wanwan sa daan pabalik. Doon ay may mga pares ng asul, berde, at pulang mga mata na kumikislap-kislap. Pagkatapos lumayo ni Dong Shengyi, ang mga halimaw na dating napigilan ng kanyang lakas ay nagsisimula ng kumilos. Sa kanilang dalawa lamang, imposible silang makalabas, lalo pa ang tumawag ng tulong. Talaga bang wala ng ibang paraan? Namutla ang mukha ni Lin Wanwan. Nag-isip ng malalim si Dong Qingsu sandali. Biglang nagsalita si Dong Qingsu, may isa pang paraan. Likas na napatingin si Lin Wanwan kay Dong Qingsu, nagulat ha. Nakita lamang na bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Dong Qingsu, tila may inihahanda. Sa wakas, patungo sa likod ni Dong Shengyi, mariin niyang itinapak ang kanyang paa. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo at niyakap ng mahigpit si Dong Shengyi mula sa likuran. Tinawag niya ng malakas. Ang isang pangalan na mahigit 10 taon na niyang hindi nabibigkas, pangalawang kuya. Ang tawag na ito ay tila may mahiwagang kapangyarihan, tumatagos sa bawat patong ng harang. Si Dong Shengyi, na kanina pa matatag na naglalakad, ay biglang bahagyang nanginig ang katawan at huminto. Ikaw, Li. Kumunot ang noo ni Dong Shengyi na nahimik. Pangalawang kuya. Kalmado ang mukha ni Dong Qingsu, muli siyang tumawag. Mas lalong kumunot ang noo ni Dong Shengyi, tila may iniisip. Mahinahon ang boses ni Dong Qingsu, pangalawang kuya, hindi mo na ba ako nakikilala? Tila nagising si Dong Shengyi at nasabi ang isang salitang. Ako ni. Ang pula sa kanyang mga mata ay nawala na. Pangalawang kuya. Nasa malalim na bahagi na tayo ng hukay, mapanganib sa bawat sulok. Ang anak na babae ng Transcendent Martial Saint na si Lin Wanwan ay natapos na ang kanyang misyon. Tila natagpuan ni Dong Qingsu ang tamang paraan, binibigyang diin ang mga salitang si pangalawang kuya at Transcendent Martial Saint. Sa huli, buong seryoso niyang sinabi ang bawat salita, huwag ka nang magpatuloy pababa. Nagsimulang tumulo ang pawis na parang ulan sa mukha ni Dong Shengyi. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang ngipin, umiling ng sunod-sunod, nagpapakita ng matinding paghihirap sa kalooban. Tila may isang matinding digmaan na nagaganap sa kanyang isipan sa pagitan ng katinuan at isang madilim na puwersa na nag-uudyok sa kanya. Nagpatuloy si Dong Qingsu ng mahinahon, pangalawang kuya, kailangan namin na ihatid mo kami pabalik. Ang mga salitang ito ni Dong Qingsu ay malinaw na may epekto. Si Dong Shengyi ay ganap nang bumalik sa katinuan. Hinawakan ni Dong Shengyi ang isang kamay sa kanyang ulo na sumasakit na parang binibiyak at nagsimulang magmura, lintik. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit ko kayo dinala dito? Bago noon, naalala niya ang kanyang mga naunang kilos at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Napala, parang may isang taong patuloy na tumatawag sa akin. Papunta doon. Tila naroon ang bagay na pinakakanais-nais ko Pagkasabi ni Dong Shengyi nito, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging medyo tulala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging blanko. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang malademonyong ngiti. Ang enerhiya sa katawan ni Dong Shengyi ay biglang lumakas.
Ang kanyang hindi nakikitang puwersang harang ay sumambulat ng malakas, itinapon ang dalagang si Dong Qingsu papalayo. Nararamdaman ang panganib, sumigaw si Dong Qingsu, pangalawang kuya. Bigla, isang malaking itim na anino na mahigit 10 metro ang haba, parang isang higanting balyena mula sa malalim na madilim na dagat, ang sumugod palabas. Binuksan nito ang malaking bibig na puno ng pangil, mabilis na patungo kay Dong Qingsu na tumitilapon. Agad nitong isinara ang bibig, ipinapakita ang hanay ng matutulis na ngipin. Ang pangyayaring ito ay talagang napakabigla at napakabilis. Napakabilis na kahit si Dong Shengyi o si Lin Wanwan ay hindi nakakilos agad. Nang sila'y matauhan, ang malaking halimaw na iyon ay umungol ng isang beses, pagkatapos ay mabilis na bumaon sa ilalim ng lupa, ganap na nawala sa kadiliman. Ang napakaganda at malamig na si Dong Qingsu ay nawala rin kasama nito. Ang mga mata ni Lin Wanwan, na dati ng malaki, ay mas lalo pang nanlaki sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, hindi pagiging handa, at hindi makapaniwalang tingin. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Ate Qingsu." Ang mukha ni Dong Shengyi ay nangiwi ng husto dahil sa matinding galit. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo at leg. Ang kanyang mga mata na namumula sa dugo ay parang nagbubuga ng apoy. Ang isang galit na sigaw na parang kulog ang umalingaw-ngaw, na tila nagpayanig sa buong paligid. Sumigaw siya ng 3 salita, "Dong King! Azi!"